Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang gagawin natin patungkol po sa nagaganap ngayon sa Senado. Senate hearing dito sa mga contractors na involved sa mga anomalya sa flood control projects. Unahin nating i-react itong si Senator Jinggoy Estrada ay tinanong itong si Diskaya, no, patungkol sa kanyang mga luxury cars. So mahalaga po na malaman po natin itong mga luxury cars na ito, kung ito po ba ay kasama ito sa mga tax nating mga taong bayan. Ginamit ba ito para pambili, no, ng mga tax? Ay alam mo naman, sobrang dami po ang kanyang mga luxury cars. Nakapagtataka kung saan galing ang pera na yan. Kaya siguro nagtataka itong si Senator Jinggoy Estrada at tinanong siya, ito ba ay galing sa taxpayers money, yung taong bayan? Okay? So kayo na po ang humusga dito. Tingnan nyo masyado at maigi itong reaksyon, ang mukha nitong si Diskaya, kung siya ba po ay nagsasabi ng totoo. Okay? At sa pangalawang video na ipapakita natin at i-react natin, itong pagmamay-ari ng Wawaw Construction Company na halos hindi na makapagsalita. Yuko ng yuko. Ano bang ibig sabihin nito? Nahihiya ka ba sa mga ginagawa mo? Nagtatanong lang po tayo. Nahihiya ka ba sa mga ghost projects na kumakalat ngayon? Inamin mo ba? Yan ang tanong Inamin mo ba na meron kang mga ghost projects na nangyayari po sa mga proyekto ninyo? Kasi ako nakakabilib rin ang ginawa ni Senator Jinggoy Estrada dito. Siya lang yung senador na medyo magaling. Prinangkahan niya itong mga contractors na ito. Kung diretsang tanong, galing ba ito sa taxpayers money itong mga kayamanan ninyo? Wala namang masamang magtanong dyan because hearing yan Hearing yan para malaman natin kung talaga bang ninakaw ang pera ng taong bayan. Okay, so yan ang alamin natin, yan ang pakikinggan natin ngayon, no? At kayo nang humusga, taong bayan. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago ko ipapakita yung mga videos na yan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Mahalaga po na kumalat po itong ating reaction video para naman malalaman ng mga taong bayan ang katotohanan at ang realidad na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? Okay. Kaya sabay-sabay tayong mag-like and share dito sa video na ito. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga ngayon lang nanood dito sa Donmar TV, if this is your first time na nakapanood kayo dito sa channel natin, consider na i-subscribe itong channel na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga latest na mga balita. Okay? Kaya sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So i-play natin itong video tingnan nyo ang mukha ni Diskaya kung siya ba ay nagsasabi ng totoo dito sa mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada. Okay, Diskaya, Jinggoy, pasok.
Anong nangyari nito? Ayaw na mag-play. Wait muna ha. Ayan. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright, doon sa 28 luxury cars, ano yan, Rolls Royce? Nagmamayabang ka sa mga videos mo ha, na sobrang dami yung mga luxury cars mo. Tingnan natin yung yabang mo ngayon dito sa hearing na ito. What else? Okay, isa-isa natin, magkano Rolls Royce? Kano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come on. Oh, come Nasa on. ano yata? Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. Tama. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang installment na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Grabe. Rolls Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Grabe guys ha. Grabe, sobrang mahal nitong mga kotse na ito na binili niya. No? Parang kung titingnan mo, ang taong bayan hirap na hirap dito sa baha na mga nangyayari. Ang daming taong walang kain. Ang daming taong mga nagkakasakit, walang pambayad sa hospital. Pero sila sobrang laking pera ang inilaan nila sa mga kotse nila, no? Grabe. Parang dinudurog yung puso nating marinig na merong mga taong ganito eh. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kami one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman kung ano yung pinagsasabi ninyo eh. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron ba? Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Grabe. Imagine na, tama yung sinabi ni Senator Soto kanina eh. Sabi niya, ang itong mga taong to na ikakahiya sana ang ginagawa nila na mga ganito ay ikaka-proud pa nila. Grabe naman yan. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. Alright. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Grabe. Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? Sobrang mahal No. ng mga sasakyan. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. So, kung i-analyze mo, if you have these cars na mga sobrang mahal, meaning to say, sobrang dami ng pera mo. Kasi luxury cars eh. Oh, aabot siguro ng mga 20 plus luxury cars ang nasa kanya. Tapos tagti 20 million. So, billions talaga yung pera nila. Meaning to say, wala lang sa kanila itong mga cars na ito. Easy lang silang makabili dito. No? Sana ipapakita natin yung mga videos sa kanila, no? Yung mga nabahaan. Ay nako, hindi man tayo nag-aakusa sa kanila. Pero the fact that merong mga kapalpakan, merong mga ghost projects,
dito sa mga ginagawa ng mga contractors na ito. Nilalahat ko na ito ha. Hindi lang kay Diskaya ha. Di ba kayo nakokonsensya? Di ba? You can live a simple life. You don't need these cars. Grabe. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Ilan? Isa lang po, pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, para brand new. Apa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung available. Kasi that was the time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022? May 2021 pa po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan 3 yung iba. Luxury? Opo. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase? Yes po. Yung payong, dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8? I can't remember all at the top of sa my dami. head. Oo. Sa dami? Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba... You started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 or 21. When did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yun, Range Rover. May 2016, Range Rover ka pa pala, hindi mo sinasabi sa akin, Range 2016 pa po siya. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. Autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Ilan? Isa lang po. Ilan, magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Marami ka pala Range Rover. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. What else? Lang ha? 5 lang. Lang ha? Mula lang yung 5. Sarap ng buhay mo ha? Sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. Correct. Tama. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin.
Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Di wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa taga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ko sulat sa'yo. Mamin ka na? Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya, okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Wow. Mr. Arevalo, kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Ito. Palitan natin ng angle ito ha. Kasi umiinit na itong talakayan eh. May better angle ito dito. Ayan, play. Wow. Mr. Arevalo, kanina nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Ito yung halos hindi na makapagsalita eh. Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 2017 po. 2017, up to now? Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon? Opo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano ha? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Ayaw nang magsalita. Parang napaghalataan siya na may tinatago. Malinaw ba? Sir, pwede bang... Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against it. Plus, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Lamesa yung kausap mo eh. Ay, senador yung nagtatanong sa'yo. Yan ang malaking tanong. Bakit lagi siyang nakayuko? Hindi siya makatingin ng straight, di ba? Ano ba? Guilty ka ba? Nagtatanong kami. Harapin mo rin. Thank you. Anong pangalan mo? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo?
Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Halos hindi siya makapagsalita eh. Nasa Ito ko po, yung Your Honor. kinainit ng ulo ni Senator Jinggoy Estrada eh. Hindi po. Tinatakot ka lang, Mr. Oh, answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo, gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? First, naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, Your Pwede Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Siguro natataranta Come on. itong taong to eh. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka Yes po, kagad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Patay Tinatanong ko, tayo how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po. Ha? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. may incriminate siya kasi nga hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh, Dahil po may mga usapin na na may mga allegation po na mayroon nga pong anomalya. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. oo nga. Simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan itong mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano binanggit niya? QC. Bulacan. Karamihan ito, Bulacan eh. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Ha? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila First? Yes po, San Juan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin Project 2019. Oh, sige. Oh, yung Bulacan, meron ba?
Sagot. Your Honor. Uminom ka ng tubig. Oh, ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Meron kang 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? 2 sa San Juan. 2 yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganon? Oh, last and final question. Meron ba ng 42 projects above how much? Yeah, 42 projects sa Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Haharapin po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin kung ako pa sa kanya, umamin siya. Pero para sa amin ito, makakatulong pa kayo sa bansa, matigil na po ito. Correct. Meron akong papakita video. Ilang minutes yung video? Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Familiar ka dito? Ayan, pinakita na. Familiar ka, Mike? Siguro, Hindi po yun. Hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan, ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Grabe. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Miss Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Hagonoy, Bulacan. So, hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po nakita yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung isa-site kita yung contempt dito eh. Contempt mo na yan, Jinggoy. Huwag mo lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Miss Sarah? Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, interjection. Yes, okay, please. provided it's very brief kasi kulang na po tayo sa panahon. Opo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Sabi nyo kanina, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang Wawaw, sa Quezon City sa pamamagitan ng Metro Manila First.
Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU ayon kay Mayor Joy Belmonte? Yes po, Your Honor. Yun. Yun din. Ano po yun? Yung sa isa po, may letter na po dun for termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City? 2 pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Check, yun po, ang di ko po masagot. Check po namin, Your Honor. Sige po, pakipaalam nyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat, Mr. Chair at SP Pro Tem. Thank you. One last question, Mr. Last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Hindi pwede yan. Tama? Hindi po, kasi ibebe yung may-ari ng mga companies. Kasi sabi I'm mo just lang concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Opo. kanina sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sa'yo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Hindi, sigutin mo. Sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong, very brief lang ma'am, baka tayong panahon. ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve nyo na ho ba yung inyong first district COA auditor, yung sa Bulacan, na nag-audit ng mga coast project? Hindi pa? Hindi pa po, Your Honor. Bakit po hindi ninyo ba na-relieve? Nakipagsabuatan na po sa district engineer po Okay, natin since 2020. Ibang ano naman yan, tanong ni Erwin, no? So punta muna tayo doon kay Wawaw, no? Na yung nagmamay-ari ng Wawaw na yuko na ayaw makatingin straight, no, sa mga senador. Sa tingin ko parang kinabahan siya. Ang tanong natin ngayon, anong ikinabahan niya? 'Di ba? Para siyang utal-utal magsalita na parang unsure. 'Di ba? Anong ibig sabihin doon? Guilty ba siya? Kaya nahihirapan siyang magsabi ng katotohanan? At gusto niyang ipalabas na sundin niya ang kanyang mga lawyers na sa korte na lang magpaliwanag. Dito nakikinig ang buong sambayan ng Pilipino eh. At dito naman kay Diskaya, hindi naman siguro maganda na sa sobrang dami ng mga pagmamay-ari niya ng mga construction company, o sabi pa nga niya part owner lang siya sa iba, sa iisang bidding merong dalawa na sabay na binibiding. Ika nga sabi ni Erwin Tulfo, biding-bidingan. Kung meron kang siyam dyan at meron kang apat, for example, meron kang 5 na kasali dyan sa bidding na yan, malaki yung chances na ikaw pa rin yung a-awardan dyan sa 5 ang chances of winning mo dyan.
Di ba? That is still part of corruption. Kahit ka dalawa lang, in example nyo na, sometimes nagkasabay yung dalawa. At the end of the day, kayo-kayo pa rin ang mga nananalo. Di ba? And at the same time, buti kung nanalo lang. Paano kung sinabstandard na naman ito mga proyekto na ito? Paano kung tinatawag nating merong ghost projects na nangyari o merong malakihang korupsyon na nangyari? Sinong kawawa dito? Taong bayan pa rin ang kawawa. I think sa hearing na ito na ginawa ni Marcoleta at sa pagtatanong ni Senator Jingo Estrada, halatang-halata na hindi na kailangan pang unawain ng malalim. Kahit nga mga ordinaryong mamamayang Pilipino, hindi ka mahihirapan na makapagsabi na sila ay nagsisinungaling o hindi, o sila ba'y guilty or not guilty. Siyempre naman sa mga simple na tao kagaya ko na hindi tayo investigador, hindi tayo senador, hindi tayo yung mga eksperto sa mga hearing na yan, tayo sa the way sila mag answer ng mga tanong ng mga senador, ay mapapansin natin na talagang there is really something fishy about these contractors. Kaya pala, no? Ito ako general na itong sasabihin ko, Kaya pala na sobrang hirap na hirap ang bansang Pilipinas. Sabi nila walang pera sa Pilipinas. Hindi, merong pera ang Pilipinas. Hindi lang talaga na itama kung saan ginasta itong mga pera na ito, kasi meron pong nakaabang na nakapalibot na mga buwaya na handa ng ibulsa itong pera ng taong bayan. For example, contractor ka, sobrang daming mga sasakyan ka, marangya yung lifestyle mo, di ba? Sinong hindi magagalit ng mga taong bayan dyan? Hirap na hirap kami dito, lumalaban kami ng patas. Yung iba nga dyan, nagtitinda ng balot, nagtitinda ng mga taho, halos sila ay nauulanan, nababaha sila, gumigising ng umaga, nagbebenta sa init ng sa ilalim ng araw, sobrang init, lumalaban ng patas ng mga taong ito, kapwa Pilipino. Kaya pala nananatili tayong mahirap ang bansang Pilipinas kasi merong mga ganitong nangyayari. Itong mga nalikom na nakurap na mga pera, kung ito sana ipinagtayo ng mga hospitals, ipinatayo ng mga eskwelahan, no? Sana umunlad na ng mabuti itong ating bansang Pilipinas. Pero sad to say, in reality, hindi yan ang nagaganap Hindi ganyan ang nangyayari. Ang nangyayari, merong talagang mga Pilipino na very greedy. Gusto nila angkinin na lang lahat ng pera ng bansa by this kind of corruption. This tumatanggap ng mga infrastructure projects ng gobyerno tapos ikukurap lang nila. I'm not accusing of the yung mga nandyan sa generalize ko na lang kasi at the end of the day, itong mga contractors na ito, kung meron mang magkakaso sa kanila, ang final judgment dyan ay sa korte. Yang hearing na yan, para lang yan makapaggawa ng batas. Kaya kayong mga senador din dyan, no, siguraduhin nyo na hindi na makakalusot ulit itong mga ganitong bagay. Gumawa kayo ng batas na hindi na po pwedeng itong mga contractors na ito ay aabusuhin po ang sistema ng DPWH at itong mga DE na ito at itong mga kongresista na ito. Gumawa kayo ng batas na hindi na po makapagkurap. Grabe, kasalanan ito ni Bongbong Marcos Bakit? Kasi tinanggal mo
yung PACC, Philippine Anti-Corruption Commission, na yun sana ang magbabantay sa mga corruption, especially dyan sa mga infrastructure projects. Tinanggal ni Bongbong Marcos, ano nangyari? Wala na nagbabantay. So malaya na silang makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Okay, so you heard it right from this vlog. Mag-comment, mag-react kayo sa nakikita nyo, sa naririnig niyo. Anong masasabi nyo sa mga contractors na ito? Tama lang bang mapaparusahan sila? Payag ba kayong makulong sila? Payag ba kayong masampulan sila ng gobyerno para maiiwasan na itong mga ganitong bagay? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang mga comments ninyo at mga argumento ninyo sa comment section. Usap-usap tayo doon, okay? Don't forget na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, no? Importante yan, kung ano na talaga ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. And sa mga, kung you are first time na nanonood dito sa aking channel sa Don Mar TV, i-consider na i-subscribe ito kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa YouTube. Okay? Updated pa kayo sa Don Mar TV na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Okay? Bye-bye. Abang-abang kayo sa next video natin, ha. Meron pa tayong ngayong araw na ito, meron pa tayong maraming i-reaksyon.